Mga idol, narito ang updates ng PBA Governors Cup. Sa unang game, nagpatuloy ang magandang takbo ng San Miguel Beermen matapos nilang tambakan ang Titan Ultra Giant Risers sa score na 143-113 para makuha ang kanilang ikatlong sunod na panalo. Agad na ipinakita ng Beermen ang kanilang intensity sa laro gamit ang mabilis na ball movement, matinding depensa at consistent na scoring upang mapanatili ang malaking kalamangan hanggang final buzzer. Nanguna para sa San Miguel si George King na may 39 points, habang nagdagdag si Don Trolano ng 21 at Marcio Lassiter ng 15. Malaki rin ang naging kontribusyon ni Rodney Bronjal na itinanghal na Best Player of the Game matapos magtala ng 13 points, 17 rebounds at 4 assists. Tumulong din sina Jeric Ahanmisi na may 12 points at Jeron Teng na may 9. Para naman sa Titan Ultra, pinangunahan ni Terrell Brown ang kanilang opensa matapos umiskor ng 34 points. Nagdagdag sina Franyu at John Amores ng tig 11 points habang si Balanza ay may 10. Gayunpaman hindi naging sapat ang kanilang scoring upang makasabay sa offensive firepower ng Beermen. Sa huli, ipinakita ng San Miguel na hindi lamang isang player ang kanilang sandigan. Sa balanced scoring at solid na teamwork, lalo nilang pinatatatag ang kanilang momentum at kumpiyansa habang papalapit ang mas mahahalagang laban. Sa second game, patuloy na umarangkada ang Magnolia Hotshots matapos nitong talunin ng Phoenix Fuel Masters sa score na 115-101 para makuha ang kanilang ikatlong sunod na panalo at umangat sa standings. Pinangunahan ni Jerome Lastimosa ang Magnolia matapos umiskor ng 30 points, 3 assists at 2 steals, dahilan para siya ang tanghaling Best Player of the Game. Malaking ambag din si KJ Buffen na kumamada ng 35 points para suportahan ang opensa ng Hotshots. Nagdagdag naman sina Mark Baroka ng 21 points, Ian Sanggalang ng 10, Zav Lucero ng 9, Yukin Andrada ng 5, Peter Alfaro ng 3, at Rome De La Rosa ng 2 points. Para sa Phoenix, nanguna si BJ Johnson na may 37 points, habang nagtala sina Richie Rivero ng 16, Kenneth Tuffin at Kai Balungay ng tig 12, Gian Mamuyak ng 10, Tyler Tio ng 7, Brian Santos ng 3, at Escandor at Justin Chua ng tig 2 points. Sa panalong ito, patuloy na umiinit ang Magnolia matapos makuha ang kanilang ikatlong sunod na panalo at makakuha ng mahalagang pwesto sa standings. Narito ang pinakabagong update sa standings ng PBA Governors Cup. Ang nangunguna sa Group A sa standings ay ang NLEX Road Warriors na may 7 panalo at 1 talo, sinundan ng San Miguel Beermen na may 7 panalo at 2 talo. Nasa ikatlong pwesto naman ang TNT Tropang 5G na may 4 na panalo at 4 na talo, habang kasunod ang Converge Fiber Xers na may kaparehong 4 na panalo at 4 na talo. Panglima ang Terra Firma Jeep na may 3 panalo at 5 talo, habang nasa ika-6 na pwesto ang Macau Giant Pandas na may 2 panalo at 6 na talo. Nasa ilalim naman ng standings ang Titan Ultra Giant Risers na may 2 panalo at 7 talo. Ang nangunguna naman sa Group B standings ay ang Rain or Shine, Elasto Painters na may 4 na panalo at 2 talo. Kasunod ang Magnolia Hotshots at Phoenix Fuel Masters na parehong may 4 na panalo at 3 talo. Nasa ika-4 na pwesto ang Blackwater Bossing na may 3 panalo at 3 talo. Samantala, nasa ika-5 pwesto ang Barangay Ginebra na may 2 panalo at 3 talo. Habang nasa ika-6 na pwesto ang Meralco Bolts na may 2 panalo at 5 talo. Ang NLEX Road Warriors ang unang sasabak ngayong Friday kontra Converge Fiber Xers sa isang mahalagang laban. Galing ang Converge sa panalo kontra Terra Firma Jeep noong Martes, habang ang NLEX naman ay galing din sa panalo kontra TNT Tropang 5G sa overtime, sa kabila na injury ng kanilang import na si Dequan Jones noong third quarter. Nagawa pa rin ng Road Warriors na masungkit ang panalo. Ngayon, kailangan ng NLEX Road Warriors na mag-adjust dahil hindi pa malinaw kung sino ang papalit kay Jones bilang import para sa kanilang laban kontra Converge. Malaking hamon ito para sa Road Warriors dahil mawawala sa kanila ang isang mahalagang scoring option at malaking presence sa loob ng court. Para naman sa Converge, magandang pagkakataon ito para samantalahin ang pagbabago sa rotation ng Road Warriors. Pero hindi magiging madali ang laban dahil may lalim at experience ang Road Warriors.
Kung mapapanatili ng Converge ang kanilang offensive rhythm, magiging agresibo sa depensa at mapipigilan ang transition game ng NLEX, malaki ang kanilang tsansang makuha ang panalo. Samantala, kailangang mahanap agad ng Road Warriors ang tamang adjustment para mapunan ang malaking kawalan ni Jones. Sa second game, maghaharap naman Meralco Bolts at Barangay Ginebra. Nasa 4-game losing streak ang Meralco matapos matalo kontra Rain or Shine, Elasto Painters, Barangay Ginebra at 2 beses kontra Magnolia Hotshots. Samantala ang laro ng Barangay Ginebra noong Sunday kontra Blackwater, bossing ay na-postpone dahil sa masamang panahon. Dahil dito, ang kanilang pinakahuling aktual na laro ay kontra Magnolia Hotshots, kung saan natalo sila. Para sa Meralco, isa itong must-win game kung gusto nilang makabawi matapos ang kanilang 4-game losing streak. Kailangan nilang maging aggressive mula sa simula at iwasan ang mabagal na start. Samantala, maaaring maging advantage ng Ginebra ang kanilang mas mahabang pahinga, pero kailangan din nilang maibalik agad ang kanilang game rhythm matapos ang postponement. Sa ganitong matchup, magiging susi ang matibay na depensa, rebounding at consistency sa fourth quarter. Kung sino ang mas magiging composed at consistent sa closing minutes, malaki ang posibilidad na silang makakuha ng mahalagang panalo. Sa kabuuan, parehong magiging exciting at mahalaga ang dalawang laban ngayong Friday. Converge at NLEX ay parehong may momentum, ngunit malaking tanong kung paano makaka-adjust ang Road Warriors sa pagkawala ni Dequan Jones. Samantala, siguradong magiging mainit ang bakbakan ng Meralco at Ginebra, lalo na't desperado ang Bolts na wakasan ang kanilang 4-game losing streak. Sa huli, diskarte, consistency, at composure sa crunch time ang maaaring maging susi kung sino ang mag-uuwi ng panalo.